Pakilala muna ako. Okay na to. My name is Mickey Magpantay. Search nyo lang sa Facebook. Mickey Magpantay. So, nag-start talaga ako dito sa Essentia. As in talagang zero. So, magbibigay lang ako ng konting background. Konti lang naman. Nag-start ako dito way back 2015. Pero, ang question kasi lagi, nakikita nila 2015, start ko yung Essentia. Siyempre, wala pa Essentia. Kumbaga, ang nakikita, yun na mismo 2015. Pero ano ba ako before? Kasi ngayon, laging sinasabi sa akin, pag may nakakausap daw akong tao, lagi daw, close deal, ang bilis na lang daw magpa-pay in. Kasi sinasabi nila, ano ka na eh, resultado ka na eh. Pag sabi mong ganito, kita kagad nila sa'yo, ganun kagad yung nangyayari. So, ako before, hindi po ako nakatapos ng college. Ang tinitake ko before is computer engineering. Hindi ako nakatapos ng college kasi ayoko talaga nung ganito. Tatayo ka sa harap, tapos magpapaliwanag ka. Ngayon, computer engineering ako, 7 years ako sa college, pero hindi ko pa rin siya natapos. Natatawa si Ma'am. Ang klase yung 7 years na hindi pa natapos. Pero yun yung totoo. Sa mga major subjects ko, wala namang problema. Okay lahat. Ang problema ko talaga, minor. English ko pa lang, 3 beses ko yata ang tinake. English 1. Yung first year pa lang, 3 beses kong tinake, hindi pa rin ako nakapasa. Kasi kapag may mga ganito, absent na ako, yung nagsasalita sa harap, weakness ko talaga siya. Ngayon, maaga din nakapag-asawa. Siyempre, may asawa ko. Ang ganda ba naman? Ay, hindi ko napapakawalan niya. Gawin ako, hawakan niya. So, kaya ikaw, makakawala ko yan. Hindi ka. Yun. So dahil syempre, maaga ako nakapag-asawa, halos namatay na din yung pangarap sa akin na magulang ko. Syempre. So ako, nung lumabas na yung anak ko, sabi ko, hindi na to yung buhay na dapat petix, Dota player ka. Hindi na pwede yung gano'n. So ang gagawin natin, sabi ko, kailangan makahanap ako ng magandang opportunity. Ano ba talaga yung magandang opportunity? Siyempre, hindi ka nakatapos. Ang ginagawa ko before, ano magagawin natin para magkatrabaho, di ba? So, nag-a-apply ako call center. Ganang-gana ako, nagpa-practice ako ng English. Because ano ba, pumasok sa isip ko, bakit call center ina-apply ako? Yung English 1 ko nga, hindi ko matapos-tapos. 3 beses kong tinigan, lakas na yung mag-apply ng call center. Pero syempre, the reason kaya call center ina-apply ako kasi nasabi ko, call center ko 30,000 per month. Malaking bagay na yun. Pag syempre dahil starting pa lang ako, 20,000 per month, okay na din. Hindi na din masama. Ngayon naman nag-a-apply ako saan ako nakakarating, na-ikot ako at Pigas. Pumapasa naman ako sa awa ng Diyos. Yun nga lang, pagdating lagi sa final exam, final interview, bagsak ako. So doon ako na burn out. Kasi sabi ko, lahat ng cases nang in-applyan ko, bakit lagi na lang sa final? Sana binagsak nyo na ako, doon pa lang sa una. Para hindi na ako umasa, parang parehas kayo, puro final interview, puro final exam. Doon ako binabagsak. Hanggang sa na-burnout ako. Ngayon, habang nagsusearch ako sa internet, nakita ko yung ganda ng network marketing. Before, kapag networking, kung yung nag-aaral pa ako, yung mga kaklase ko nag-network, pag ano, pangit yan, bagay yan, hahanapan ko ng butas. Yung nga lang, nung unti-unti ko siyang pinag-aralan, sabi ko, grabe, ang ganda pala talaga ng networking. Hindi siya maganda dahil dun sa punto na magre-recruit ka. Maganda siya kasi madami kang kayang baguhin na buhay. Kumbaga yun yung lagi kong sinasabi kay Romel. Ito si Romel, nung napulot ko to, ano lang. Ulo pa. Hindi, nung nakilala ko si Romel, Basura builder ka. lang yan. Dati, bibili lang dapat yan. Eh ngayon, nung pinakita ko sa kanya yung ganda ng opportunity, nag-join siya, builder. So, maganda naman kasi talaga. And ngayon, ganyan, na si Romel ngayon. Ganyan na siya. Yan. So, Wow. ang pinupunto ko dito, yun din yung nakita ko before. Yun nga lang,
maganda yung nakikita ko, hindi ako makahanap ng magandang opportunity. Kasi yung magandang opportunity na nakitaan ko lang, yun yung swap. Yun yung unang networking company ko. Sobrang talagang inaral ko siya. Sabi ko, grabe, ganito pala yung future. Pwede ka pala makapagbabago ng buhay ng mga taong naniniwala sa'yo. Yun kasi yung gusto ko talaga eh. Ngayon, nung nangyari yung gano'n, sabi ko, pero may mali. Maganda siya, pero may mali. Ang nangyayari, anong mali? Puro tayo baliwan ng baliwan. Magkikita ka, yayaman ka, pero anong products namin before? E-books. Walang effect. Kumbaga parang da-downloadin mo lang, sabihin mo, babaliwin mo lang yung taong kausap mo, nang payaman tayo, ganyan. Ngayon, dahil nga sinabi, hindi mo naman talaga mapipake yung networking. Maski ikaw, questionin mo na din yung sarili mo. So sabihin mo, payaman tayo, sabihin mo, gaganda yung buhay mo. Pero ako, still ganun at ganun pa din. Nakatira pa rin ako sa squatter. Yung asawa ko siya yung nagtatrabaho. Minimum wage. Tapos, ako yung nag-aalaga dun sa anak namin. Until dumating yung time na nakilala ko si Isensa. Actually, nung nakita ko si Isensa, sabi ko, grabe, totoo ba talaga yung mga testimonials dito sa Isensa? Sabi ko, maski ako duda. So, ngayon, ang pinaka nakita ko sa kanya, kung talagang ganito katotoo tong testimonial na ko, plus eto nandito yung networking na gustong gusto ko, nabaguhan ang buhay, may mga babaguhin ng buhay ng ibang tao. Sabi ko, eto na yung perfect na company na hinahanap. Kasi unang-una, dalawang buhay yung babaguhin mo. Buhay ng may sakit, nagagaling, haba yung buhay, maliligtas, at saka yung buhay ng financial. Na magkakaroon ka ng time at saka financial freedom. So yun kagad yung nakita ko. Unfortunately, yung budget namin before, nung time na yun, sakto lang pang pay. Kaya nagbebenta ako ng product. Wala naman akong sakit eh. Pumasok ako sa Isensa kasi ang nakita ko yung opportunity. Hindi dahil may sakit ako. Nakita ko, ito yung magandang opportunity na mag-network. Kasi aminin man natin o hindi, ang networking dito sa Pilipinas, hindi ginagalang. Hindi ginagalang kasi normally mga product natin, bukod sa mahal ng networking, pang front lang nila. So anong nangyayari? Wala sa product yung dedication ng tao. Nasa networking, recruit. Iba sabihin, benta mo yung ganito mo. Pag nabenta mo, paying ka dito, mga ganun. Which is dito sa Isensa, yun yung hindi nangyari. Kasi sobrang ganda nung product natin. So nung nag-join ako dito, tinatanong ako ng mga tao, ano daw ba ang lasa nung Guamera Mix? Siyempre, wala naman akong sakit. 350 isa, hindi ko pa natitikman, ang hihinayang ako eh. Di ba? So ang sabi ko lang, masarap. Nakikita ko may umiinom na bata. Masarap siya kasi sabi ko, logical analysis na lang, hindi siya mainom ng bata kung pangit yung lasa. Kaya sinasabi ko, masarap. Hanggang sa dumating yun, nag-orders na sa akin, nagkakaroon na din ako ng deliveries. And ngayon, ang gusto ko kasi i-share sa inyo, nung time na yun, kung nagawa ko siya, ako nakikita ko kayo ngayon dito, naayos na yun. Kung nagawa ko siya ng time na yun, eto yan, eto ako nun, si Ma'am Joey Javier, naalala niya yung mga time na yun, no? Duda pa sa akin si Ma'am Joey Javier nun eh. Ma'am, share ko lang ha. Kasi ikaw ba naman magtitiwala ka, ganito opera pa ng magandang product daw, di ba? Eh, parang siguro hindi lang masabi sa akin, Ma'am Joey Javier, ikaw ba may sakit? Baka may sakit. Baka kung ano mga sinasabi mo, pagalingin mo muna yung sarili mo. Di ba? Mga ganyan. Yan. Ito si Chinkitan before. Kumbaga ako kasi mahilig ako talaga before mag-attend sa mga trainings na ganito para yung knowledge ko na nag-grow. So, ito yung mga time na hinahataw ko siya way back 2015. Yan, ito yung upline ko. Copy upline daw kasi. Yan, sa Machete. Yan, ganito pa kami dati pag magkakasama kami. Ito yung pinapakita ko. Ito ako. Sabi kasi nila, ito mga to, lahat ng kasama ko dito, lahat nga yung mayayaman na. Kahit i-search nyo sa Facebook, sila Armon, sila Jeff, lahat niya nag-start din as wala. Sabi kasi nila, kung gusto mo daw talagang yumaman, sumama ka sa Mayaman. kayaman. Diba? Kung gusto mong
mag-grow yung knowledge mo, sumama ka sa mga tao na payaman din yung mindset, di ba? Kumbaga kung gusto mong yumaman talaga, dapat yung idol mo, yung taong payaman. Idol mo taong mayaman. Kasi kung ang idol may mga tao na madrama, di ba? Para halimbawa, sama ka mga chismosa sa tabi-tabi, tambay, di ba, lasinggera. Yan, maganda yan. May time freedom yan. Yan. So, time freedom lang yung meron pa. Yung financial freedom mo, meron pa din. Di ba? Kasi, hanap ka lagi ng utangan. Yun na yung pinaka-financial freedom mo. Walang bayaran. Yan. Nagde-deliver din ako before. Yan. So, talagang kanina ngayon nandito yung si, ano ni Ma'am, ano ba siya, Ma'am Hernandez. Ang sabi niya, dati daw nagde-deliver lang daw ako. Hindi niya alam, ako na pala yung kaharap niya na kinukwento niya. Si Mickey daw dati nagde-deliver lang, kinukwento daw ni Melniantes. Si Ma'am, di ba si Melniantes, tandaan niyo yun. Ngayon, hindi niya alam, ako na pala yung kaharap niya. So, talagang naranasan ko na before na mag-start talaga sa baba. The reason, kaya sobrang, ito, yung first na nag-pay in si Romel. Tingnan yung tsura niya. Zoom mo kasi, mix, hindi niya makita. Zoom mo. Mas gwapo pa daw. Ayan daw. Baba mo, mix, makita mo sa kanila. Ayan. Ayan, payat pa si Mickey. Ayan. Narinig ako, gwapo So daw siya. dito, ayan, nagpapak din ako. So ang gusto ko kasing ipakita dito, mali po yung sinasabi ng iba. Kasi kadalasan, ang nakikita nila na lang ng mga tao is yung after success. Kumbaga ang nakikita na lang nila, sino ba yun? Downline mo din yun eh. Nagsabi sa akin yun. Madali lang daw sa akin magpa-pay in, kumausap ng tao, mag-close ng deal kasi resultado daw ako. Sabi ko hindi, nag-start talaga ako before, mukha akong scammer. Hold up, snatcher, di ba? Yun, mukha talaga akong ganun. So ang meron lang talaga is yung malaking reason why. Kasi sabi ko, hindi pwedeng ganito na lang ng ganito yung buhay ko. Na-mindset ako before na kung ano ka ngayon, halimbawa ako, kung ano ako ngayon, decision, yun yung part ng decision ko 5 years ago. So kung hindi ako nag-decide 5 years ago, yung anak ko ngayon is 4 years old na. Natauhan ako nung nakita ko siya, nung lumabas na yung anak ko. Kung hindi ako nag-decide noon, yung time na yun na kailangan mabago yung buhay ko. Na ang una kong target kagad, call center, kahit alam ko na weakness ko yung English. Kasi ang decision ko na kumbaga, hindi na pwedeng ganito. Hindi na pwedeng patambay-tambay ka. Hindi pwedeng tuwing gabi, nandun ka sa barkada mo, nagiinuman kayo, ganun. Hindi na pwede yun. So, kung anong meron ako ngayon, yun lang yung result ng decision ko 5 years ago. And ang pinaka-favorite kong line sa lahat, isa sa motto or pinapaniwalaan ko, kung gusto mong makita yung future mo, hanap ka ng tao na 5 years na nung ginagawa. So, halimbawa ako, nagtatrabaho ako. Kung gusto kong, halimbawa, janitor ako. Kung gusto kong makita yung future ko, hanap ako ng janitor din na 5 years niya na ginagawa yung trabaho niya. Malamang yung head janitor na siya. So, after 5 years, malamang head janitor na siya. Diba? So, ngayon, yun yung pinapaniwalaan ko. So, kung halimbawa kayo, ngayon, kaya nag-selfie ako kanina, kung gusto niyo ding makita yung future niyo, kasi ako dati, ganyan lang din, nakaupo. Ako yung isa sa example ng tao na 5 years na nangarap sa network. Nag-take ng action, ng whatever it takes. Kasi naisip ko nun, kung hindi ko ito gagawin, sinong gagawa? Kung hindi ko pa ito ngayon gagawin, kailan ko pa siya gagawin? So yun yung mindset ko talaga before. Tsaka plus yung bagay na pangarap ko sa anak ko. Dati kasi before, nag-aaral ako. Nag-high school ako sa PUP Labhad. Laboratory High School. Ngayon, kadalasan, namatay kasi yung mother ko, first year pa lang ako. First year high school. First quarter din. Ang nangyari, pag may mga babayaran, lagi akong late. Late sa bayaran. Deadline ng bayaran, ganito. Hindi pa ako nakakabayad.
kadalasan nun, hindi pa ako nakakabayad. So, ngayon sobrang, sa school kasi natin, yung mga teacher, minsan, alam naman wala kang pambayad, parang ipapahiya ka pa dun sa mga kaklase mo na para bang, o ano, kailan ka magbabayad, ikaw na lang hindi nagbabayad. Yung pagbubulgaran pa nila, nahiyang-hiya ka. So, naisip ko nung ayaw kong dumating yung time na pag yung anak ko, ganun din, na hindi din siya makabayad on time. Halimbawa, may librong kailangan bilhin, naghahanap siya ng mga tao na papaseros, pagkopopyan, kasi kulang na kulang yung supply. So, yun yung mga reality na ayaw kong mangyari. The reason, kaya ito, wino-workout ko talaga. Tsaka dumating kasi yung time kung bakit eager ako sa ganitong training. Kasi, isipin nyo out of nothing, anong meron na ako? Nakabili na ako ng 3 sasakyan. Yung first car ko, after 4 months nabili ko. June 1, 2015 ako sa Isayansa. After 4 months nabili ko yung first car ko. Yung first car ko ngayon nasa daddy ko na. Sa SMDC meron akong 3 units. Meron na din akong house and lot sa may Bulacan. Nasa worth 5 yung nga lang walang makatira. Kasi nandito kami lagi. Ano pa? Lahat ng gadgets na gusto ko meron. Laptops, lahat meron. Pag may gusto akong puntahan, nakakapunta ako. Nakakapagpa-outing ako sa team ko. Nakakalabas ako, lumalabas kami ng team ko, sama-sama kami. Napipinance ko. Yung father ko, kapag may gusto ako, naibigay ko. Kapag dumating ako sa point, until now, lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Nabibili ko. Sabi nga nila, hindi daw pera yung mahalagang bagay sa mundo. Pero lack of money, nahihirapan ka talaga. So ngayon, ang punto ko dito, halos lahat nakukuha ko, pero hindi po talaga ako nakukontento. Tulad na ito, paglabas na itong SE Plus na to, binili ko kagad siya. Worth 46,000 siya. After 1 day, 2 days, parang wala na, normal. Pero yung moment na nakakapagpabago ka ng buhay, pag si Romel pa lang nakikita ko na, pogi na. Dati ano pa yan, hindi pa ganyan kakinis yan. Sabi nga ni Ross, ayaw na daw nang naiinitan. Diba? So pag nakikita ko siya, sabi ko, grabe itong tao. Ito yung tao na bibili lang before, inopera ko ng opportunity maganda. Nag-withdraw, akala ko nga hindi nababalik eh. Ang tagal kasi. Ang tagal eh, tapos pagkabalik niya pa, sabi niya pa sa akin, last money ko na to. Sa loob-loob ko parang gusto kong isoli. Kasi sabi ko, may sama yata ng loob ko sa akin. Baka mamaya kapag ako pa sisihin. Diba? Magaga parang, magbabayad ka ba? Sa'yo na lang tayo. Nasensya ka kayo. Diba? Pero ngayon, diba? Kanya tong office, sariling kotse, may time and financial freedom. Yung trabaho niya before, above minimum. Pero yung moment na sinurrender na yung time na yun, nag-commit siya dito, nakita din niya kung ano yung nakita ko. That's the time na mas nag-grow siya. Kasi dito sa mundo, hindi naman tayo dito nilabas or ginawa para maghirap. Dito sa mundo, ginawa tayo dito para mag-prosper talaga. Pero merong kaakibat na malaking responsibility. Kasi tanggapin na natin o hindi, ang mundo hindi talaga pwedeng maging equal. Kahit sa animal kingdom, meron talagang kinreate para kainin ng ibang hayop. Yun talaga yung life cycle nila. Ganon din sa atin bilang tao. Sabi ko nga, sa tao ganon din. Meron din talagang mga tao na sa ayaw at sa gusto mo, hindi mo pwedeng payamanin at hindi sila pwedeng maging mayaman. And they are always the victim of poverty. Kumbaga prey of the poverty sila. Sila yung tipo na para maging balance yung mundo, kailangan dyan lang talaga sila. Until dumating yung time na maisip nila at mag-take sila ng massive action. Diba? So ngayon, ang gusto kong i-emphasize lang dito, tayo, kung halimbawa, kung kayo naisip nyo na, hindi palitin. Kumbaga kung naisip nyo na may mali sa inyo 5 years ago, ito na yung pinaka-best time para baguhin talaga. The reason kaya ako nag-selfie, para may remembrance din ako. Susunod, baka halimbawa, pag after 5 years, kung mag-talk ako, ito si Ma'am Joey Abia, grabe nakaganon na, di ba? Ito si Ramil, grabe
kumbaga may picture ako nung dati ni Romel, meron ulit. Siguro, pag si Romel kasi papansin ko habang tumatagal, pagwapo na pagwapo. So, baka sa susunod sa TV na natin. Artista. Doon na lang ako, di ba? So, yun yung gusto kong i-emphasize sa inyo. Kasi para sa akin, wag naman sanang ma-misinterpret ng lahat dito. Kasi ito yung pinaka-opinion ko lang. Opinion ko lang to na kadalasang nami-misinterpret ng iba. Nabuhay kasi tayo, sipag at tiyaga yung makakapagpabago ng buhay natin. Yan din yung tinuro sa atin sa school eh. Actually, yung school po natin, yan po yung factory of employment. Sa school, tuturuan tayo pag mag-aral kang mabuti para pagkatapos mo, meron kang magandang trabaho. Diba? Before, oo, tama yun, before. Kasi before, konti pa lang yung nakakapag-aral. Diba? Kung baga before, nag-aaral ka pa lang pag maganda yung grades mo, sinusulatan ka na kagad ng mga company na mag-apply ka doon. Diba ngayon, wala na mga ganun. Diba? Kahit graduate ka na, nakapila ka dyan, nag-a-apply ka. Wala pa rin talaga eh, hindi ka pa rin matanggap-tanggap eh. Kasi sa sobrang dami ng, kumbaga law of supply and demand, sobrang dami ng supply ng estudyante para sa hiring ng employment. So yun, yung i-share ko ngayon sa inyo, yun yung isa sa pinaka-foundation ko din. Hindi naman talaga sipag at tiyaga yung pinaka-way para mag-succeed tayo. Merong sipag at tiyaga, pero part lang siya ng success. Kasi kung totoo man na sipag at tiyaga, yung sipag at tiyaga, sa school lang natin nakuha yun. Magsipag ka, magtiyaga ka, mataas grade mo, nasa top 10 ka, may mga certificate ka, may medal ka, yun yung makukuha mo. Kasi mina-mindset ka na pa konti-konti ng school para pagdating mo sa employment, anong meron? Best in attendance, di ba? May mga kung ano-ano pa, may mga certificate pa, para magtrabaho ka na maayos. Magtiyaga ka na magtiyaga, magsipag ka na magsipag para sa fixed salary. So kahit tumambling-tumbling ka dyan, fix at fix pa rin yung makukuha mo. So ngayon, ang pinaka-mindset ko dyan, wala naman sana akong tatamaan dito kasi kadalasan may nagiging against pag sinishare ko to. Hindi po talaga sipag at tiyaga yung kailangan para mag-succeed tayo. Kasi kung sipag at tiyaga lang, yung dati ko po, vendor sa Quiapo until now, since 1972. Above minimum yung ina-earn niya, pero hanggang ngayon, wala siyang properties, wala siyang kung ano-ano. Kasi, pero masipag siya, matyaga siya. Pasko, bumabagyo, kung ano pa man, lagi siya nandun. Siguro may 300, wala nga siyang rest day. 365 days ang meron sa isang taon. Siguro swerte na umabot ng 10 beses yung pahinga niya sa loob ng isang taon. Ganun kasipag at katyaga yung dati ko. Doon ko na-realize na hindi talaga sipag at tiyaga lang. Kailangan nandun ka sa tamang opportunity at saka meron kang tamang mindset. Kasi kung titingnan natin mabuti, si Henry C, nag-start siya sa Quiapo din. Yung una niyang shoe store. Ngayon, until now, kahit mag-survey ka ng mga sapatero, ang daming sapatero, 20 years, 25 years, 30 years na silang sapatero, pero hanggang ngayon, sapatero pa din sila. So, anong pinapoint out ko dito? Kung si Henry C. walang mindset ng payaman, wala siyang mindset na kailangan niya mag-leverage, hindi siya naghahanap ng time and financial freedom, 100% ngayon yung Henry C. na kilala natin ngayon, sapatero pa din sa Quiapo. So yun lang yung gusto ko. Sabi nga nila, may quote nga, 99% of the battle happens in the mind. So meaning, kung anong mindset meron tayo, yun at yun talaga yung magiging buhay natin. Kaya ako, simula nung naranasan ko to, hindi na ako nanonood ng telenovela. Kasi sa telenovela, puro drama. Kung gusto mo maging madrama yung buhay mo, maging fans ka ng telenovela. Diba? Sa mga telenovela, ang kadalasang perception dyan, yung mayaman, masama yung ugali.
Yung mahirap, madrama, masipag, di ba? Sila yung bida. The reason is, madami kasi sa bansa natin, mahirap, and yun yung gusto nilang maging bida dun sa pinapanood para mas mag-click. Kaya kadalasan yung mga tao ayaw maging mayaman. Kasi ang interpretation nila, pag mayaman ang tao, pag yumaman yung tao, nag-iiba yung ugali. Nag-iiba yung pananaw sa buhay, nagiging mata pobre, pero hindi po. Actually, ang dami kong kakilalang mayayaman, mas mababait pa kaysa sa mga kakilala kong may hirap. Yung mga kakilala kong may hirap, walang-wala na nga, tataas pa ng pride. Di ba? Kaliwat kanan dito kung magmura. Di ba? Nakala mo lagi inaapi. Pero ang dami kong kakilalang mayaman or may pera talaga, mapagbigay. Hindi naman talaga matapobre. So dun pa lang sa panonood natin ng telenovela, yung pangarap natin, pinapatay mo. Bakit kailangan patayin yung pangarap natin? Unang-una, sabi ko nga sa atin, yung mundo kasi natin, niraran ng mga mayayamang tao. Kung madaming tao, kaya nga sabi ko kanina sa selfie ko, di ba? Kasi pwedeng itong event na to, itong training na to, pwedeng makapagbabago na ng buhay ng bawat isa na nandito, na seryoso sa pangarap talaga nila. Kasi yung pangarap, kung titingnan natin isang tao mag-aaral business course. Di ba? Mag-aaral business course. Pag-graduate, nandun sa pagiging empleyado. Di ba? Kung tutusin, dapat na titingnan natin, nag-aaral ka ng business course, dahil pag-graduate mo, magkakaroon ka ng sarili mong negosyo. Di ba? Sarili mo yung payayamanin mo, hindi yung boss mo. Pero bakit ganun? Kasi product of the environment. Di ba? Sa mundo kasi natin, pinapatay pa konti-konti yung pangarap natin. Yun yung reality. The reason kaya tayo nandito, para buhayin ulit yung pangarap na meron talaga tayo dapat. Kumbaga, ang pinupunto ko lang dito, kung hindi nyo kasi ito gagawin ngayon, kung hindi nyo sisimulang mangarap at mag-take ng action ngayon, kailan pa? Di ba? Bawat tao may limitasyon. Yun yung naisip ko before. Hindi ako pa bata, patanda ako. Mukha lang akong bata. Nasabi nga nila, baliktad daw eh. Dati daw mukha daw akong 30 years old. Ngayon daw mukha daw akong 16 na. Ayos pala sa networking, nakakatawa. Di ba? Temo si Ron eh. Product naman. Si Ron na naman. Oh. Yan. Kaya nga nandyan show kasi baka mauntog si Luisa doon. Tawaan naman. Yan. So, ang gusto ko lang parating sa atin ngayon, please lang, di ba? Huwag natin patayin yung mga pangarap natin. Pangarap natin sa anak natin. Ako, alam nyo ba, yung anak ko mag-aaral na, sabi ko sa anak ko, i-guide ko talaga siya. Sabi ko, hindi ko kailangan ng mga matataas na grades. Sabi ko, hindi ko kailangan ng matataas na grades. Ang gusto ko, maging madiskarte siya at saka maging open siya sa environment niya. Kasi, pag hindi ka open sa environment natin, kakainin ka ng changes. Mapapag-iwanan ka. Magiging, sabi ko nga, di ba, sa mundo natin, meron tayong tinatawag na battle of the fittest. Sa ayaw at sa gusto natin, kahit sa animal kingdom, meron talagang mga ipinapanganak para kainin ng ibang hayop. Yun talaga yung role nila. Ganon din sa atin. Meron din talagang mga pinanganak dito sa atin bilang tao para maging empleyado ng mga desididong yumaman. Diba sabi nga, kung hindi mo gagawin yung paraan para yumaman ka, i-hire ka ng ibang tao para yumaman sila. So yun yung gusto kong ipakita sa atin. So ngayon, yun lang yung gusto ko i-share na idea sa atin. Kasi sabi ko nga, nakukuha ko naman halos lahat. Pero yung tipo na makakita ko ng mga tao na nag-succeed, yun talaga yung gusto ko. Pag may mga naglalabas na kotse, ang downlines ko na naglabas ng kotse under ko, 30 plus. So kapag naglalabas sila ng kotse, halos ako naluluha din. Kasi kitang-kita ko paano nagbago yung buhay nila. Paano nagkaroon sila ng ganitong buhay. Na ngayon, nakakatulong na din sila sa iba. So, yun lang. Sana, para sa akin, sana yung lahat ng nandito ngayon,
magkaroon na ng total direction yung buhay nila. Kasi kung maghahanap kayo ng, sabi ko nga, para yumaman ka, kailangan nandun ka din sa tamang opportunity. And ngayon, yung networking kasi, madami nang ginawang self-made millionaires. So, ibig sabihin, madami ng tao na nagsikap, ginawa yung networking, yumaman talaga. Ngayon, ang maganda dito, sa ginagawa natin, meron tayong networking at meron tayong sobrang gandang product. Sabi ko nga uso ngayon sa Facebook yung mga post-post na kung ano-ano, mga chaching-chaching. Yung mga chaching-chaching na yan, sabi ko nga, kilala ko din kasi yung mga ano nila, mga founder nila. Yung mga founder nila, puro hype. Kilala ko din, nakita ko na in person. Kumbaga, pupunta sila dito sa isang lugar, mag-shoot sila, pero hindi nila yung bagay. Ganun yung ginagawa nila. Kasi ang binavalue nila doon is yung networking lang. Tayo dito sa Essenza, meron na tayong networking, meron pa tayong napakaganda product. So kung maghahanap ka ng opportunity, ako up to this time wala akong makita ng opportunity na mas maganda sa Essenza. Networking plus yung sobrang gandang product, eto na talaga. Kaya kasabi ko, dito na talaga ako sa Essenza kahit anong nangyari. Yun at yun na talaga. So, gusto ko lang parating, trabahuin natin ito, pagtulungan natin. Ako, ang gusto ko lang tumulong din sa ibang tao. Gusto ko lang makapagpabago din ng buhay. Only if magpo-cooperate. Ayun, so salamat, yun lang. So, si Ramel. Ayun, ayan, narinig nyo yung sinabi ni Apps Mickey. So, ngayon ako naman, actually, ang reason why kung ba't ko ginagawa sa Essentia, simple lang. Sobrang dami kong pangarap. Kung baga tawagin ko yung sarili ko, sobra akong mapangarap. In what way? Sabi ko, ang dami kong gustong mangyari. Hindi lang para sa nanay ko, para sa sarili ko, para sa magiging pamilya ko, hindi sa ibang tao. So, sobrang dami kong pangarap. Ginawa ko na lahat ng empleyado ko. Humahanap ako ng nag-leave ako para magawa ko lang yung mga project ko, like outreach program, ginagawa ko. Pero nangingi ako ng tulong sa munisipyo, na dumating yung time na pupunta ako ng munisipyo, ipinasa ko lahat ng requirements, bibigyan ako 500 pesos. Mas malaki pa yung sinasahod ko sa trabaho. Sana hindi na ako nag-leave. 2 days ako nag-leave para lakarin lang yung para sa munisipyo na makahingi man lang ng tulong, hindi pera yung hinihingi ko, binigyan ako ng 500 doon sa mamayan loob ko. Isa yun sa mga pangarap ko. Yung pangarap ko kasi magkaroon ako ng foundation or meron kasi ako ng government organization which is yung Kabataan para sa Pagbabago. Actually, nag-start to, layo na. Nag-start to, noon pa, kaya ako pinasok yung, yun nga, yung fraternity. Yung pumasok ako ng fraternity, which is yan po, produkto niya ako. Pinasok ko fraternity, basta magkaroon lang ng grupo, para lang magawa ko yung dapat kong gawin. Sabi ko, may trabaho ako eh. At least may mga gagalaw para sa akin. Doon pa lang tulong ng grupo. So ito yung number 1 reason ko na magkaroon ako ng sariling non-government organization which is nakuha ko. But the problem is, hindi ko hawak yung oras ko. Sabi nga nila sa akin, yayaman ako dahil meron daw ako yan eh. Para pwede daw akong maging sinapoles. Kasi pag once na non-government organization ka, pwede kang lumapit sa mga politiko at bibigyan ka nila ng pondo. Ang ganito lang yung gagawin ng politiko sa'yo, magano ka ng 1 million. Hindi-declare ko 1 million, pero hindi ko sa'yo, kalating million. Ganun po. So nalaman ko yun, ganun pala sila. Ganun pala ka-powerful pag meron ng government. So, pero nagbago lahat yun. Nung narinig ko na ginawa ko lahat, nagpasa ako ng kung ano-ano, tapos bibigyan ka para sa narinig mo, bibigyan ka ng 500 pesos. Yun. So ngayon po, nag-take ako ng risk, sumali ako ng Essentia Natural. Actually, tama po si Nikki, bibili lang dapat talaga ako. Bibili lang ako ng 5 o 6 na bote. Ngayon, bigla nila sinabi na pwede ka mag-member. Before kasi may membership, 500. So, actually, sabi nga ni Nikki, pag naglolo pa, lagi niya akong binibida, yan si Romel, nag-start lang naman yan, 500 eh. Hindi naman yan naglabas ng 8,480 kaagad eh. Bumili lang naman yan, tapos accidentally na sumali na eh. Then yun nga, napakaswerte po natin dahil si Essentia, napaka-effective nung product. So, hindi ako napahiya na lahat po na nandito ngayon, nabigyan ko nadala ko ng product number 1, si RJ, may problem siya before. Nakita niya na effective. So sabi ko, hindi lang siya effective sa akin, effective din sa kaibigan ko. Ituloy-tuloy ko na. Wala akong sinasagasahang tao, ganda, sabi kong ganun.
tuloy-tuloy ko, walang masamang gawing part-time. So sabi ko nga po sa inyo, explain ko lang po, ano po ba yung networking? May idea kayo kung ano yung networking? Anyone? Wala po. So explain ko po kung ano po talaga si networking. Kasi pag kayo po hindi nyo alam si networking, for sure, hindi nyo ma-explain doon sa tao kung ano si networking, hindi sasali yung tao sa inyo. Pag hindi nyo na-explain kung ano ba talaga yung sasalihan niya, possible nangyari, hindi sila sasali sa inyo. So ito po yung networking. Yung networking po, sistema po yan, na from factory po, yung mga products natin, halimbawa sa essential po yung factory, kung yan po, kung hindi po niya ginawang networking po yan, dadaan po yan sa maraming sangay bago mapunta kay consumer. Letter C na lang po, consumer. Dadaan yan na instead ng price niya is kunyari 100 pesos, panigurado, pagdating niya kay consumer, nasa 500 pesos na siya. Tama? Kasi dumaan siya eh. Dumadaan niya kay delivery man, kay middleman, dumaan siya kung saan saan bago mapunta kay consumer. Kay sari-sari store pa nga lang eh. 'Di ba? Yung sasabi nila minsan sa TV na kunyari shampoo 5 pesos pero minsan mabibili mo sa 7 eh, 'di ba? Hindi 5 piso, hindi totoo yung sasabi nila SRP price 5 pesos kundi 7. So ngayon si factory or si company, ang ginawa niya, nagano siya ng mga distributor. Tayo po 'yun. Tayo po yung distributor na yon na magdadirect kay consumer. Kaya sa lahat po ng network company, kung titignan nyo pong mabuti, halos wala sa market, wala sa Mercury Drug, wala sa ganitong laging wala. 'Di ba? So ang nangyari kasi, si company, nakita niya na, ba't nga ba natin i-direct pa yan? Kasi may mga percent yan eh. Hindi pwedeng dumaan yan dyan, tapos wala silang kikitain. Kahit kasi, store nga eh, sari-sari store, hindi pwedeng bumili siya ng product na ganito, hindi siya tutubo. Sasabihin niya, namasahe pa ako bago ko siya ilagay sa store ko. So ngayon, instead na SRP niya 5 pesos, darating sa'yo, 7 pesos yung shampoo. Diba? So ngayon, ang ginaganda po natin kay Essentia, dahil kung may networking siya, ang ginawa po niya, naghanap siya ng mga distributor na papasa niya kay consumer. Tapos ang maganda pa po kay company, ikaw, pwede ka mag-build ng sarili mong network. Yung network mong yun na po yung mga tao na pwede kayong maging distributor, makuha nyo ng ganito. Instead na dumaan pa sa mga taong yan, dumadirect na, kung itong distributor na to, makapag-ano ng mga distributor, ang mangyayari po, mas mura nila makukuha. Baka yung 100, baka 100 lang din yan. Tama po? Kasi hindi na siya dumaan sa mga middleman eh. So, this time po, kunin natin siya as advantage, na hindi po tayo na parang isip natin, ay, dami nagbibenta ng ganito, ng ganyan-ganyan. Huwag po natin isipin yun. Ang isipin po natin kung paano natin siya matutulungan in legal way. Diba po? Dapat lagi po tayong ganon, looking forward tayo sa tao na dapat, ito yung dapat mong gawin, ito yung tamang paraan. Sabi ko nga po sa inyo, sabi nila, may kumina na daw sila, ganyan-ganyan. Simple lang po yung gusto kong sabihin sa inyo. Hindi nyo, di ba sabi ko nga po, sikreto ko lang dito, kwento. Lagi ko lang po kinikwento. Kung tutusin sabi nila, actually, nagtampo ako sa sarili ko eh. Sabi kasi nung upline ko, pag memberin mo, sabi niya sa akin, pag member mo, pag nag-member yan, kasi before, alam niyo naman, ang kuha natin sa Buamera, 190. Pag si Mama Bia, pinag-member ko, pares kaming 190, may tubo pa ba ako? Wala, di ba? Pero dahil sa gusto kong matulungan si Mama Bia, dahil marami siyang tinutulungan din, pinag-member ko siya. Tama, pares kami ng 190, pero po ngayon, correct ko lang, 220 na po yung Buamera. Okay po. So ngayon po, di-discuss ko po, ayun na po, so clear po sa atin si networking. Si networking yun po yung process na ginagawa po talaga ng mga company bago makarating kay consumer. Diba? For sure po yung Buamera natin, kung nasa dumaan niya ng Mercury Drug at kung saan-saan, hindi po 350 or hindi po natin makukuha ng 220 yan. Baka siguro po nasa 500 din yan. Kasi dumaan na siya eh. Marami ng tunnel, marami ng dinaanan, marami naging proseso bago mapunta sa consumer. So possible 500 yan, hindi natin makukuha 220. Pag sineryoso mo ito, gumawa nga ng network mo, yan 220. Pwede pa bumaba ng SE price, DPO price. So it's up to you kung paano mo siseryosohin. Ang akin na po, ang ginawa ko lang po dito nung una, nag-take po ako ng risk. Ay pagsapalaran ko ako. Kasi kung hindi ko po sabi kung ganun, kwento ko lang po paano ko na-involve kay Essentia po talaga.
Sabihin ko lang po sa inyo, ito lang po yun. Nag-struggle po ako. Nagpatayo po ako ng bahay, akala ko po, kung ang budget ko 200,000, 200,000 lang yung magagamit ko dun sa bahay. Ang nangyari, yung may ipon po ako, for example, ang ipon ko 275, hindi ko na-expect na lalamunin niya po yun. Hindi po maganda yung bahay ko sa Cavite, pero napakasimple lang. Hindi ko na-expect na ganun pala kahirap na magpatayo ng bahay, na simpleng bahay, pero ganun kasimple, tapos ganun din pala kalaki. So dumating po ako sa punto na naging baon po ako. As a binata po, nabaon po ako sa utang, nanghiram na ako kay ganito. Pumatol po ako sa mga may tubo, 1,000. Pumatol po ako doon. Ako po yung taong ayaw na ayaw ko magkaroon ng utang. Literally, pera, ayaw ko magkaroon. Kasi hindi ako makatulog. Iniisip ko lagi kung paano ko babayaran. So, yung bahay po sa Cavite, nakapag-ano po ako ng nasa, honestly po, 290K. Wala na po ako savings noon. Natira na lang po 5,000. 5K. Buhay binata, kung buhay binata lang yan, walang pangarap para sa magulang. Number one reason po kung bakit ko po ginawa ng bahay yung nanay ko. Dahil gusto ko siya mapasaya. Number one, sabi niya sa'yo na, hanggang dito na lang ba tayo? Mamumupahan na lang ba tayo? So sabi ko, hindi pwede. Siguro bago ko mag-asawa dapat, nanay ko, nasa safe na. Stable na. Kasi ang mahal, ganyan ko po kamahal yung nanay ko. Gusto ko safe siya, stable siya. Di bali nang ako wala, dapat siya meron. Kasi alam po naman natin, ang nanay, sa kanya po tayo nag-start. At wala pong hiniling po si God na pakahalagaan mo yung nanay mo. Yun lang po, pakapahalagaan mo yung nanay mo. Kasi pag nagpakabuti ka sa kanya, nagpakabuti ka na rin sa akin. Yun po yung sabi niya, sabi po ng Diyos. So yun po, bibili lang po dapat talaga ako ng 6 na bote. 6 na bote. Ang topic po natin talaga ngayon is parating na po tayo doon, yung NDO. O new distributor orientation, new dealers orientation po siya. New dealers orientation po siya. Ngayon po, explain ko lang po, since nandun na po tayo sa networking, okay po. Pero, yung networking tsaka MLM po, isa lang po yan ha. Networking tsaka yan. Bakit po maraming tao against kagad kay MLM or kay networking? Kasi sabi nila, maraming nalulugi dyan, maraming hindi kumikita dyan. Ang kumikita dyan, mga nauna lang. Yan po laging ano. So tayo, pag nakarinig tayo ng ganun po, nagkakaroon tayo ng defense mechanism. Wait, bago yan, bago sa pandinig ko. Hindi ako sure dyan. Hindi ko gagawin yan. Okay po? Hindi ko gagawin yan. Networking ayoko niyan, kalokohan yan. Actually po, ganun din po tingin ko sa networking before. Isang kalokohan. Ayoko po ng bilog-bilog. So, nung pumasok po ako sa Essential Natural, ang target ko po, makapagbenta lang po talaga ng product. Kasi natuwa ko, natulungan po ako, natulungan po kami, natulungan po yung ibang tao na pinag-isingin ko po. So, yun po si MLM. Nakakaingan. MLM po, yan. Ngayon po, nasabi ko na po sa inyo yung reason why ko. Kung ano yung reason why ko. Ano bang reason why ko? Gusto ko matulungan yung mother ko, gusto ko may bigay sa kanya lahat kasi siya yung pinaka-importanting babae para sa akin. Sabi ko nga na mag-asawa man ako, siya pa rin yung reyna. Yung magiging asawa ko, prinsesa siguro pwede. Pero reyna, nanay ko. So, pinaka-reason why ko kung ba't ako patuloy nangangarap, yung nanay ko. Yan po, nanay. Mama, kasi sa kanya po nabuo talaga yung kabataan para sa pagbabago. Kwento ko lang po bakit. Sabi ng nanay ko na maliit kami, na kung mayaman lang tayo, yung nakikita mong tenderang yan, na may hawak na bilao, na may kakanin, na may hawak, alam niyo po yung sa mga iguro na parang gano'n, nandyan yung bata, tapos may mga nakahawak sa kanya dito, tapos merong isang panganay na may hawak na hawak din na bata. Ang na-open up sa utak ko, tama yung sabi ng nanay ko, marami na kaming pera, papauwi na natin yun. Doon ako nag-umpisang mangarap. Sabi ko sa sarili ko, mag-aaral ako. Pag natapos ako mag-aral, magkakaroon ng trabaho. Pag nagtrabaho ako, sigurado yayaman ako. Pag yumaman ako, tsaka ako tutulong. So ngayon, dumating yung time na hindi ko pala kailangan maging mayaman para makatulong sa kapwa. Napatunayan ko na po yun sa maraming paraan. Pero iba pa rin, pag sa'yo nang gagaling yung pera, na hindi mo kailangan hanapin, magmakawa ka, para bigyan ka lamang.
nung bigyan ka ng donation para itulong mo. Kaya po nabuyan dahil po sa nanay ko. Kaya noon ayaw niya ng mga ginagawa ko dyan. Ngayon siya na yung tumutulong sa akin magbalot ng mga school supplies. No choice na siya eh. Minahal ng anak niya. So mamahalin na rin niya yung ginagawa ko. Para ngayon, ang number 1 pong kalaban ko sa networking na to, mother ko, father ko, pamilya ko. Wala pong naniniwala sa akin nung una. Mga una pong naniwala sa akin yung hindi ko pa kilala. Yung mga kakilala ko, pinagbablock ako. Dumating pa po yung punto. Supervisor ko, sabi niya sa akin ganun, ano ba yung kalokohan mong pinagtatag mo sa amin? Pakitanggal nga yan. Pero ngayon, nag-message siya kanya yung supervisor ko. Congrats, Mel. Nagbunga lahat ng pinaghirapan ko. Sabi niya sa akin ganun. Wala na ako, na-speechless na ako. Kasi napatunayan ko sa kanila na meron itong kwenta. Meron yung sinasabi nilang networking na kalokohan lang, meron. Actually po, ito lang po masabi ko sa inyo, di ba? Pag sinabi niyo pong supervisor, manager, yan po yung mga taong may tinapos. Tandaan niyo po to, sa industry natin, sa networking, walang may tinapos, lahat pantay-pantay. Yun lang po na obserbahan. Kung hindi mo kailangan maging valedictorian sa school, maging honor or ganyan, hindi. Dito ko lang po napatunayan sa industry na to na lahat pantay-pantay. Na kung kaya kung kaya nung Romel na yon na magbenta ng bote or palaking yung network niya, kaya mo rin. Kumbaga ang nasasabi ko sa sarili, alam niyo po, actually may advantage po tayong mga hindi ganun ang tinapos so hindi tayo naging valedictorian. Alam niyo bakit? Sila meron ito. Pride. Yung pride pong yan, ay ayokong gawin yan. May profession ako eh. Hindi ko gagawin yan. So tayo na nagsimula talaga sa mababa na hindi naman tayo na pagtapos naging valedictorian, hindi tayo tapos ng Lasal, hindi tayo valedictorian. Gagawin ko to. Kung nakita ko dito na dito ako angat, gagawin ko to. Walang ahad lang sa akin. Hindi mo pwede ano. So yung po yung matinding reason kung bakit ko po siya ginagawa. Okay po, so it's number 1. Number 1 po sa natin, sa topic po natin. Ang networking po, it's already trending siya. Noon pa man, may networking. Pansin nyo, di ba noon pa may networking na? Bakit ngayon, hanggang sa panahon ngayon, dumadami ang mga networking companies? Yung iba nga makapagtayo lang, wala pang ang product, talagang networking daw sila. Kung talagang pangit ang networking, bakit patuloy pa rin na maraming pumapasok? Maraming sumasali, maraming gumagawa ng sarili ng company, matawag lang silang networking. Actually po, kaya sabi ko sa inyo, ang advantage nyo po, natin sa ngayon, pag sinabi mong networking before, kailangan mo matindang ng training. Pupunta ka pa ng head office. Ngayon, hindi nyo na po kailangan pumunta ng head office, alam na malapit po dito. Ano ma'am, mabiyar, kaya hinintay ko po kayo talaga kasi alam kong galing pa kayong malayo. Sabi ko hindi ko siya i-start hanggang wala kayo. Kaya na-appreciate ko po ng sobra yun, na umattend kayo. Okay po. Number 1, kailangan mag-training, babiyahe ka, pupunta ka ng head office para lang makapag-training ka yung dating networking. Ngayon po, because of the technology, Facebook, napakadali na po mag-networking ngayon. Kung titignan niyo po mabuti ako sa FB, anong ginagawa ko? Nakikita niyo po bang nagsasawa ako mag-Facebook, mag-post? Hindi, bakit? Noon nga, nung walang FB, pupunta sa kalye, magpa-flyer. Yun po ang isa pong part para magkaroon ng network, magpa-flyering ka. Kasi papakilala mo eh. Tanungin ko po, yung sa Facebook po, ba kilala niyo lahat naman? Diba hindi? Kaya nga, minsan pag nilike ng isa yung post mo, for sure, may kita naman kaibigan niya na nilike niya. So magkakaroon ng interest sila dyan. Libre po yung Facebook. Kung babayaran mo man, sa Messenger nga, libre pa rin ba until now? Di ba libre pa rin? Sa FB, pwede ka mag-post anytime, magkaroon ka na ng access sa Wi-Fi. So, anong dahilan para huminto ka sa pagpo-post? Trending siya eh. Kung titingnan nyo sa Facebook, may makita kayo, Esensya, meron pa Royal. Kung ano-ano mga network companies, makikita nyo sa Facebook eh. Bakit nila ginagawang kasangkapan yung Facebook? Kasi because of technology. Advantage na po tayo ngayon. Hindi na po natin kailangan umatin ng seminar, ng kung ngayon nga lang po, kung gagamitin nyo lang po talaga sa YouTube, i-copy-paste nyo lang po yung link. Ang tao pong gustong mabagong buhay niya, magtaas yan. Kahit papasa mo ng link yan, talagang kung siya mismo decididong gawin si Esensya, manunood yan. Kasi naghahanap siya ng pwedeng makapagbago ng status niya sa buhay.
So, sabi ko nga po sa inyo, si Essentia, it's already trend po. Ang networking po, trending po yan. Kasi sabihin ko po sa inyo, dito na lang po sa sunod sa big money, yun na lang po pera, and small money. Okay po. Papaliwanag ko po yan kung ano po yung big money at small money. Diyan po ipapasok yung employment. Ang big money po, yan po yung mga businessman, business owner na gustong kumita ng pera. Sa small money po, yan po yung mga empleyado na gusto rin kumita ng pera. So same po sila, gusto nilang kumita ng pera. Ang pinagkaiba nila, mas malaki yung pumapasok sa kanila, mas maliit po yung na-earn nila. Ngayon po, meron po tayong employment, business, lagay po sa pangatlo si networking. Okay po. Sa employment po, ano po bang mga puhunan niyo po dyan? Number 1, studies. I-study. Bago ka magkaroon ng maging empleyado, mag-aaral ka muna. Given na po yung elementary high school, kasi kailangan natin mag-aaral. College po, magkano tuition fee ng college? Ang mahal, tama po. Habang tumatagal, mas mahal yung tuition fee sa college. Kahit nga hindi na sikat na school, di ba ang mahal ng tuition fee? So, ang puhunan mo sa employment, tuition fee pa lang, ang laki na. Hindi ka pa nakakapagtapos, baka mamaya makapagtapos ka ng 4th year college, ang laki na lang nagastos mo. Magkano tuition fee ng kapatid mo sa school niya? 30K. Okay. So sa business, sa traditional business, kailangan mo talaga ng malaking kapital. Tama? Kung hindi mo malaking kapital, buo, ikaw mismo, ipupuhunan mo yung sarili mo. Sa networking, ang pinagkaiba niya kasi, yung kapital, maliit. Maliit lang po. So ngayon po, ayan po ang employment po kasi, way back 1930s, applicable pa siya. Kasi nung panahon po noon, konti pa lang may mga pinag-aralan. Pansinin niyo po kausapin niyo po yung matatanda, may nakatapos lang ng high school pero police. Nakatapos lang ng elementary teacher na. 'Di ba noon? May mga nakausap po akong gano'n, hindi naman sila college level. Paano siya naging police? Paano siya naging teacher? Kasi noon po, konti pa lang po nag-aaral. Noong 1930s po, to 1930s to 1950s po, applicable pa po yung employment. Okay po. Actually, dyan nga tayo tinaga ng mga Chino ng mga Chinese Chinese kasi walang kakayanang mag-aral before. Ang Pilipino, mayroon. So, ginagawa ng Chinese, notice sila paano sila magkakapag-apply kung wala silang pinag-aralan. So, ginawa nila, nag-business sila. Sino ang empleyado nila ngayon? Mga Pilipino na empleyado. Sino ngayon mas may advantage? Yung Chinese kasi siya nagnegosyo. Sinong empleyado niya? Mga nakapagtapos. Sangka pa. Di ba? Noong 1930s, 1950s, applicable pa mag-empleyado. Ngayon, walang masama mag-empleyado. Galing ako dyan. Pero kailangan mo ng extra income. Tama? Kailangan mo na nito eh. Kasi ito po, explain ko na po. For example po, kumikita ka po ng 10K sa isang buwan. Magkano po yan sa 12 months? 12 months, ganyan na natin. Ayan, 12 months. Magkano po yan? 120K. Tama po. Ngayon po, sa 120K, times natin na lang po ng 30 years. Kasi usually yan po yung pagiging employment natin eh. Di ba po, para makabot kami sa 60, ganyan, makapag-retire ka. So magkano to? 3.6 million. Ang laki, di ba? Sa loob na lang ng 30 years. So ngayon po, yung zero na yan, ilalagay po natin doon sa income. Magiging 100K. Times 12 months equals 1.2 million. Tama? Times 3 equals 3.6. Maswerte po tayo naman sa networking industry kasi napapaikli natin yung period of time. Kasi ito po, isang best example ko po sa sarili ko. Nung naubos yung pera ko, nung sinabi nga ni Mickey na naawa pa siya sa akin, baka sisihin pa ako nito kasi nga wala na akong pera, nagkulang na lang, ibalik niya sa akin yung product, ito lang po eh. Ibig sabihin pala, yung 290K ko, naninipon ko ng 6 years. Kailangan ko ulit magtrabaho ng 6 years para lang makuha ko yung 290K. Tama?
Kasi 6 years ako nag-employment bago ko naipon yan. Bilang binata. Sabi ko sa inyo, hayahin nga ako eh. Binata ako eh. 290k, napakalaki na yan. Sa loob ng 6 years na inipon ko sa sobrang kuripot ko po. Ilocano ko, kuripot po talaga ako eh. Hindi ako mahilig sa mga damit. Which is, ang tawag doon, masyadong pag-iigpit sa sarili. Hindi ko ina-expect na dito sa network industry na to, makakabili ako ng mga bagay na meron ako ngayon. Hindi ko nga ina-expect na makakapag-drive ako ng motor eh. Nasa isip ko lang yan. Hindi ko nga ina-expect na makakapag-drive ako ng sasakyan. Nag-start sa isip ko lang din po yan. Pinangarap ko lang yan. So ngayon, sabi ko nga po sa inyo, 6 years, bubunuin ko ulit para maipon ko yung 290k. Diba? So wag na lang po natin ihabi, ano po yung 100k na per month. Yun na lang po yung pera ko sa bangko na 290k. 6 years kong pinaghirapan, pinagpagawa ko ng maliit na bahay, ngayon nawala. So ibig sabihin po, kailangan ko, nagkautang-utang ako. Alam niyo po ba noon, nung nagkautang-utang ako, hindi ako makapag-ipon. Alam niyo po yung utang, sahod ka, bayad ng utang, ganun yung nangyayari sa akin, pangbayad ko lang ng utang, lahat ng sinasahod ko. Ganun po ako noon. So ngayon, because of networking, yung 290, to make the story short po, naibalik ko naman po. Pero ngayon, hindi ko po masasabi sa inyo na nasa akin lahat yan kasi po naging mautak na ako. Marunong na ako nito. Mag-invest. Aralin po natin mag-invest. Yung investment na po yan, hindi lang po yan dahil sa pera. Ngayon po sa networking, sabihin ko po sa inyo so ayan na po tayo. Sa number 3 po, ang sarap maging boss. Tapos na po tayo kahit na bawi ko po yan. Ang pinag-uusapan po talaga dito sa industry to, ito po, yung time. Hindi naman po talaga yung pera. 30 minutes Yung time yun. na makasama mo 30 yung pamilya mo, na wala ka masyadong iniisip dahil meron kang, for example, ganito na lang po. Kasi ito lang po yung labanan, hindi po yung pera eh. Yung time. Gusto mo po ba, for example, sabi ko sa papa ko pa, gawin ko to ng todo, gusto ko pagbalik next year, for good ka na. Hindi ka na babalik. Ayoko na kasi gusto ko namang maranasan mo, makasama yung apo mo, makasama mo kami. Kasi ang mahirap po, pag ang mga abroad ko, minsan hindi pa sila kilala ng anak nila. Ako po dumating yung punto na yung tatay ko, mas gusto ko pang bumalik na siya kagad ng abroad eh. Bakit po? Simple lang. Napapakailaman niya ako sa mga gusto kong gawin eh. Wala akong Ngayon, na-realize ko na kailangan ko father ko. Kasi kailangan ko na makakatulong dito. Kaya target ko po by next year, pagbalik niya for good na siya, magsasama po kami dito. Kasi po, marami na po yung winnings niyang time sa ibang bansa na hindi kami kasama. Ganun po ang labanan po dito, time. Yan po yung gusto natin makuha. Not only the money, yung time na makasama mo yung anak mo na ikaw magtuturo sa kanya sa pag-aaral, magawan mo siya ng assignment, hindi yung uuwi ka ng bahay, tulog na yung anak mo. Wala ka nang ibang gagawin, ay tulog na. Paggising mo, pag alis mo, tulog na lang, tulog pa rin yung anak mo. So paano, asan yung bonding, asan yung relationship mo bilang father, bilang mother, nasaan, kung paras kayong working. Tama? So ngayon po, dito po ang sarap kong panghawakan yung oras or time. Because of industry na to, na walang pinipili kung ano ka man, tapos ka man o hindi, ito yung pinakamasarap na nai-enjoy ko po ngayon, yung time. Nagigising ako ng umaga na wala akong problemahin. Siguro ko problemahin ko lang yung magti-train, yun yung gusto ko ngayon po eh. Gusto ko i-share sa inyo, lahat po ito na sinasabi ko dito, galing sa trainings. Kung hindi ko i-train yung sarili ko, for sure, kayo, mapapabayaan ko na naman. Sabihin ko nga po sa inyo, this time na namulat na po ako, na kailangan ko kayong alagaan, kailangan kong ituro sa inyo yung mga natutunan ko. Di ba po? So dito naman po, sa yung pang-apat po, yung reality. Dito po sa reality, ano po rin siya, ano po siya sa networking ko, nakakabaliw po yung tatlong triangle na gagawin ko po. Pero bago po yun, may gusto na po sabihin sa inyo. Pag nasa networking ka, lahat po kalaban nyo tama. Kasi ganito po yung namulat sa atin, yung paligid tayo. Alam niyo po yung herd mentality. Ano yung bilhin? Kasi dito po tayo sa social, Sinabi niya ba? Ano?
Nandito po tayo sa mundong ito na na-adapt natin kung ano yung sinasabi sa atin, kung ano yung nakikita natin sa tao, tama? Nakapanood na po ba kayo sa may mga Discovery Channel? Yung mga tama raw, tumatakbo, sabay-sabay. Tama? Kung saan yung direction ng isa nila, lahat sila doon. Kaso ang problema, may naiiwan. Kung nakakapagsalita lang po yung hayop na yun, yung mga hayop na yun, sabihin, gago yung isang naiiwan, sigurado kakainin na yan. Baliw na yun, humiwalay sa atin. No? Uy, tanga-tanga yun, humiwalay sa atin, sigurado may paglalagyan yan. So pag nasa networking ka po, turing sa'yo ng tao, baliw. Turing sa'yo, tanga-tanga. Wala kang kwenta. Kasi tayo po, namulat tayo, mag-aaral, magtatapos, magtatrabaho. Mag-aaral, magtatapos, magtatrabaho. Mag-aaral, magtatapos, magtatrabaho. Nag-networking ka. Ano kayong tingin sa'yo? Nagbabaliw na to. Pag biglang pumasok sa networking to, nagtapos to ah. Uy, yung tanga-tanga naman nun, sinayang niya yung pinag-aralan niya. Di ba? Uy, walang... Di nata siguro nag-iisip yun eh. Bobo ata yun. Ganun na po yung tingin sa inyo ng tao. Katulad po sa herd mentality pong yun, yung mga hype na yun, meron sila isang direction, tayo ganun din po, nabuhay tayo na may isang direction. Ang maging empleyado, mag-aral, magtapos. Maging empleyado, hindi po masama maging empleyado. Galing po ako doon. Ngayon po, tatanungin ko yun po yung sarili nyo, sa pagiging empleyado po ba, naging enough? Yung meron po kayo. Kumpleto na po ba? Or nakokontento pa rin po tayo sa 3 beses? 3 beses kumain sa isang araw. Diba po? Sabi nila mahirap po maging mayaman. Ang puro kalukuhan yung pagiging mayaman. Pag sabi nga niya, puro nanood tayo ng ano sa teleserye, may nakita na bubuo kayo sa teleserye na ang mayaman inaapi? Tanungin ko pa, meron po ba? May mayaman na po bang inaapi? Kaya tuloy ang mga Pilipino, ang mga tao, tayo sa atin, mas marami po kasi ang mahihirap sa Pilipinas. Ang nasa mentality po natin, ayoko maging mayaman. Mga mayabang ako, mga api ako. Ganun eh. Real talk po yun po yung nakukuha natin. So ngayon, yung mga gumagawa po ng mga teleserye, sayang-saya sila kasi na yun yung gusto ng mga pinapanood nila eh. Tingnan nyo po, ang best example pa lang po, pag sinabi pong aswang, ano po mga itsura po ng aswang sa Pilipinas? Yan, sa bahay nila, kubo, itsura nila, pangit. Pumunta ka ng ibang bansa, yung mga vampira doon, anong mga itsura? Mga aswang sa kanila. Ang ganda, sexy, kulang na lang lalaki pag nasaan mo yung pala, aswang, magiging iba, tingnan niyo po ah. Dito matanda, doon sexy, ang gagwapo. Tingnan niyo po ah, nag-iimahinasyon na nga lang tayo mga Pilipino, gumagawa na nga lang tayo ng imahinasyon sa isip natin, pang mahirap pa. Yun yung mahirap, yung pang mahirap pa. Manananggal, galing sa bulubundukin, tingnan niyo po yung mga vampira, galing mga mansyon. Ganun kataba, utak ng ibang bansa. Mayaman, payaman. Eh sa atin, tayo po, ano nangyayari sa atin? Nagkikreate na lang tayo ng imagination, pang mahirap pa. Yes, lagi pa natin iniisip, puro negative pa. Wala po maging positive tayo sa bawat aspect. Maging magkaroon po tayo ng right mindset. Ayun. Kasi ito po yun, yung reality. Ito na po yung, pag nandito ka sa networking, ito na po yung pwede nyong gawin, ang mangyayari sa inyo. Ito pong 3 triangle na to. Ayan. So ito po yung work. Tama ba, Mix? Work. Kasi ito yung time. Ito po yung income or money. So tingnan nyo po mabuti ah. Dito, gagawin mo lang siya ng tama. Sabi ko nga sa iyo, kung yung ibang company nga walang effect, yung product nila, napapalaki nila, napapasagana nila, tayo pa kaya ang ganda ng product natin, hindi natin hahatangin, hindi natin gagawin lahat, mawawalan tayo ng do whatever it takes. Kaya sabi ko sa inyo, kung titignan nyo nga po sa Facebook, consistent pa rin, post na ganito, kahit po may assistant ako, post pa rin, sinasabayan ko siya. Ngayon dahil ang Facebook, 5,000 lang friend, gumawa ko ng another Facebook ko para mag-add ng friend, naaabot ulit ng 5,000 para lumaki yung network ko. Sabi ko nga sa inyo, libre na lang yung FB. Kasi kung wala pong FB, for sure, 10,000 pa lang kikilalanin kong tao para kakausapin ko para lang mag-join.
10,000 pa lang flyers ang ipamimigay ko sa daan para makakuha ko ng 1, 2, 3, 4, 5 na gustong gawin. Yung ginagawa ko. Okay po. So dito, yung work mo po, for sure, malaki. Tsaka yung time na ano mo, bibigay mo malaki. Tapos yung income mo po, maliit. Pero the moment na ginagawa nyo po siya, tuloy-tuloy, kasi ganito po yun eh. Sa Facebook nga po, maraming magagalit, tama? Maraming aayaw, kahit pamilya mo aayaw. Unang sasali sa'yo yung mga hindi mo kilala. Tama? So hayaan nyo lang po, continue lang po. Tuloy-tuloy nyo lang po. Kasi sa mundong ito, hindi lang ikaw yung may gantong pangarap na umasenso. Maraming nangangarap, mga takot pa lang. Ikaw yung magiging instrumento para makita nila yung nakita mo sa opportunity na to. Okay po? So ngayon po, the moment na ginagawa nyo na siya, tuloy-tuloy po. Ito po, sabi ko sa inyo, nandito kayo ngayon, wala pong nahuli, wala pong, ay, sayang sana ginawa ko, hindi pa po huli ang lahat. Sabi ko nga po sa inyo, marami pong graduate na wala pong trabaho. Aminin na po natin. Kaya nga po sabi nga ni Mickey kanina, dati papadalang ka pa ng paper para lang magtrabaho ka para sa kanila. This time wala, ang daming graduates eh. Ang daming matataas na school eh. Estudyante na lumalapit, yung graduate na lumalapit sa company. So this time, ginagawa mo lang siya, tinutuloy-tuloy mo lang. Sabihin ko nga po sa inyo, gawin niyo po ito ng 2 years. 2 years lang po. Ituloy-tuloy niyo lang po. Mag-post kayo, mag-add kayo ng friend, mag-inspire po kayo ng tao. Tulad mo, hindi po ako kumuha ng gadget or ng sasakyan para ipagyabang. Gusto ko pong makita ninyo, lalo na sa mga nakakilala sa akin, kung paano ako nagsimula. Si Mickey, kung paano siya, tingnan niyo po, sabi nung lalaki, nagdi-deliver. Si Mickey noon. Ngayon, hindi na. Kasi sa good concern, kasi may taga-deliver na yun. Diba? So si Mickey, sabi ko hindi ko siya kinaingitan yung parang magbibili siya ng cellphone, ganyan-ganyan. Hinahangaan ko siya, mas iniidolo ko siya, sabi ko, kaya ko rin yan. Sabi ko nga sa inyo dito, hindi mo kailangan may tinapos ka, or magtapos ka. Basta, kahit ordinaryong Pilipino ka lang, tao ka lang, kaya mo gawin to. Baguhin mo lang. Kasi ang mahirap sa atin kasi pag narinig natin yung word na change, ulitin ko, nagkakaroon po tayo ng defense mechanism po eh. Natatakot po tayo, ano ba yan? Ayoko ng pagbabago. Kasi, okay ka na eh. Doon pa ako magbabago, okay na ako, ito na ako. Oh. Hindi ko na kailangan gawin yan, okay na ako eh. Mamaya pag ginawa ko yan, magpasama pa ako. Diba? So, ang dami natatakot dito. Baguhin mo, kung dati gumigising ka ng tanghali, kung nag-umpisa ka pa nito, gumising ka ng maaga. Kaya, ang purpose po nito, isa po sa sinabi ko sa inyo, binigyan ko po kayo ng t-shirt, may gusto po akong gawin. Magkaroon po tayo ng banding every month, magsalo-salo po, ganyan-ganyan. Gusto po, i-try din para makita nyo po na ang swerte natin dahil may Facebook. Magpa-flyerings tayo kung sino yung gustong sumama, mag-flyerings tayo para makita natin na mas nakakaya yung actual na mag-abot. Pero sabihin ko nga sa inyo, masarap pa rin mag-market, lalo na pare-pares na yung damit. Wow, sino to, nakikita ko to sa Facebook, ano kaya to? So, darating yung time, magkakaroon tayo ng mga activities na sabi ko nga sa inyo, imo-mold yung sarili mo na dapat, yes ma, may maabot ako, may makuha ako. So ngayon kung kayo nandito na, hindi po masama, back to start, ulitin nyo lang po yung proseso kung paano nyo po ginagawa. Huwag na po kayong tamarin na po tayo may access sa Facebook. Katulad po niyan kanina lang, hindi ko kilala, may magpapadala sa akin bukas. May mag-member siya ng 2.5, nagpo-post lang ako. Minessage siya lang ako. Nung hindi ko siya nire-replyan sa Facebook, tinext niya na ako. Kinuha niya yung number ko sa FB. Tignan niyo how powerful yung technology natin ngayon. So, yun po. Habang ginagawa niyo siya tuloy-tuloy, tumalaki yung income niyo po. Darating po yung time, konti na lang po yung ini-effort niyo, pero yung income niyo lumalaki. Lumalaki po na lumalaki yan. At dumarating po na ito na lang po, ang gagawin niyo na lang po, darating yung time para po kayo si Mickey, ang gagawin na lang po niya, to teach, ituturo niya, napatunayan niya eh. Sabi ko nga po sa inyo, bago kayo, yung sabi niya, kaching-kaching, nanggaling na po kami doon, walang product.
galing na po kami doon. Kaya sabihin ko po sa inyo, yung kaching-kaching na yun, panandalian lang, hindi pa pa rin po yung product. Sabi ko, di ba sabi ko nga po sa inyo, unahin niyo muna yung puso pag nagbibenta kayo. Pag kinuha niyo po yan, yung piso, dadali na lang yan naturally. Lalo pag, kunya may nabentahan ka, kamustahin mo? Sabi ko nga sa inyo, ang sekreto ko dito, kinikwento ko lang. Kinikwento ko lang kung paano siya makakamura. Pag nag-dealer ka, ganto, ganyan, wala ka na ibang gagawin. Maging honest ka. Huwag kang magmukhang piso. Nang basta mabentahan mo lang siya, okay na. 130, makasampu ako, may 130 ako eh. Ba't ko sasabihin sa'yo na magiging zero yung benta ko sa'yo? Na pares tayong kuha na, 220. Huwag niyo pong isipin ito, panandalian lang po yun. Saglit lang po yan. Kasi alam niyo po bakit panandalian. Pag yung taong binibenta nyo ng 10 bote, nakakilala ng isang Mickey or ng isang Romel, doon yan magme-member. Manghihinayang kayo. O ba't nawala yung customer ko? Ay, kay Romel na pala kumuha eh. Wala talaga. Nasabi ng Romel na pwede pala mag-member. Kaya sabi ko nga sa inyo, maging honest lang po kayo. Maging honest lang po kayo sa mga taong ganyan. Kaya darating po yung time, ang laki na ng income nyo, pero yung effort nyo, konti na lang. Hindi po porket konti yan. Sabi ko nga, sabi may great power comes with great responsibility. So, hindi porket konti na lang ginagawa mo at malaking ka, matitigil ka ng hindi. Mas masarap po kung si Vicky natutuwa siya sa akin na nakukuha ko yung mga bagay na meron ako ngayon. Matutuwa rin po ako kapag yung meron ako, nakukuha na rin po ng katulad nyo. Yung tipong, ay sarap naman, nakapaglabas din siya ng sasakyan. Yun po yung gagawin nyo, mag-i-inspire kayo. Kasi kayo na yung, kayo na yung living testimony, natulungan ng product. Tinuturo nyo pa sa kanila kung ano yung dapat niyang malaman. Sino pang tatanggi sa inyo? Sino pang hindi maniniwala sa inyo? Kaya number 1 po, tama ba yung spelling? Believe in yourself po. So ito po, ang purpose po ng training natin, yan po lahat po ng pinag-aralan ko po, nilabas ko na. Ayan. So, ang key po sa success ito po. Right mindset plus skill set plus action equal success. Dito pa lang po marami nagkakatalo na sa mindset. Alam niyo po ba yung number 1 ng labanan po dito, letter A po, attitude. Alam niyo po ba yung attitude na yung tawag ko rin dyan, starts from the word acne, yung alam ko na yan. Sabi ko nga sa inyo, maswerte tayo. Ang malimit na acne po, yung mga tao, kung sino pa yung mga nakapagtapos. Ba't ko gagawin yan? Ay, networking, alam ko na yan eh. Ay, ang training mo, alam ko na yan eh. Sino po yung mga taong may problema sa attitude? Tama ba yung spelling? Kahit kung magsulat, intindihin nyo na lang attitude. Okay po. Dapat magkaroon tayo ng right attitude, right mindset. Pag may tinuro si upline, may tinuro, katulad yung training, nag-gathering lang to, hindi po pwede na yung training na to isang beses lang. Tanungin ko po kayo, may kanta na po ba kayong una yung pinakinggan, kabisado nyo na kagad? Anong ginagawa nyo po? Ulit-ulit. Yes, exactly. Kasi po ito po ano, repetition is the? Mother of all learning. Yun, repetition is mother. Tama ba is mother All learning. of all learnings. Kung gusto mo pong mag-earn, ulit-ulitin mo. Ito po yun yung training, yung ginagawa natin. Hindi lang po to once, mauulit po to. Baka monthly pa nga sana hindi kayo magsawa. O sana hindi nyo po sabihin na alam ko na yan. Huwag po kayong magkaroon ng ibang attitude. Teka lang, bata ka, matanda na ako, ba't kita susundin? Huwag pong ganon. Kasi yung, sabi ko nga sa inyo, wala pong ituturo yung taong nasa harap nyo ngayon na ikasasama o ikapapangit po na kalalabasan po ninyo. Hindi na po ito para sa akin. Para sa inyo na rin po na makita ko ng taong mababago rin yung buhay. So dito pa lang po, ay marami na po dyan, nagkakaalaman kagad sa attitude. Tapos number 2 po yun na po yun, yung believe.
dapat ikaw marunong kang maniwala sa sarili mo. Sabi nga nila, bago ka mahalin ng ibang tao, mahalin mo muna yung sarili mo. Bago ka paniwalaan ng tao, paniwalaan mo muna yung sarili mo na kaya mo. Kasi kung ikaw hindi ka naniniwala sa sarili mo, what more? Anong paniniwalaan sa ng ibang tao? Teka, bakit ba't mo sasabing believe in yourself? Ikaw nga, wala ka pang patunayan, believe in yourself. Ganun ko sasabihin sa inyo eh. So, letter B po, believe in yourself. Believe. Tapos letter C po, ABC. Ang tawag po dito, ABC rule. Yan po. Sa C po, commitment. Magkaroon po tayo ng commitment. Sabi ko nga po sa inyo, napakadali na ng proseso. Maging committed ka lang. Hindi mo naman kailangan na iwan yung trabaho mo kung anong meron ka. Aaralin mo lang. Wala namang estudyante na nag-enroll, pagkatapos nun, pag-enroll niya, graduate na. Di ba bago siya graduate, may grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, dinagdagan pa nga nila ngayon, may K-12 na yung sa high school eh. Bago ka makagraduate, mag-aaral ka. Bago ka nga maging grade 2, grade 1 ka muna, di ba? So ganun lang kadali, aralin mo. Kasi wag yung, alam mo na yan, acne, attitude, di ba? Alam mo, magkaroon lang ng committed, hindi mo kailangan iwan yan kung anong meron ka ngayon. Kung ikaw di ba, printing, hindi mo kailangan iwan yun, sabayan mo lang. Sabi ko nga sa inyo, ngayon, kailangan na ng ganito, ng extra income. Hindi na kasi sapat. Lahat na lang tumataas, gasolina nga. Linggo-linggo tumataas eh. Akala nyo walang effect sa mga bilihin ng gasolina? Naku, kaya nga tumataas yung ibang bilihin dahil sa gasolina eh. Diba? Kasi yung transportation bago makarating sa consumer. Diba? So doon po, magkaroon tayo ng, sa letter C po, commitment. Maging committed ka. Sa D po, discouragement. Hindi ko na po sulat, baka magkamali ng spelling eh. Yung discouragement, marireject ka eh. I-discourage ka ng iba, ano ba yung ginagawa mo? Kalokohan lang yan, wala yung kwenta. Maraming tao, i-discourage ka. Kaya dapat patindihin mo to. Yung paniniwala mo sa sarili mo na kaya mo, maging committed ka. Yung discouragement, literal na nangyayari yan eh. Na-try nyo na bang mag-apply kasi hindi kayo tinanggap? Di ba tawag doon discouragement? Graphic artist ako, graduate ako ng ng computer programming. So, ano sabi sa akin nung pinag-apply ko, kailangan namin may experience. Paano kung magkaka-experience kung hindi niya ako tatanggapin? So, ang unfair, discouragement. Sabi ko siya, walang kwenta yung course namin. Ang hinahanap ng experience, paano kung magkakaroon ng experience? Kung hindi mo ako tatanggapin. Sabi kong gano'n, kailangan namin 4 years. So doon pa lang, hindi pa lang sa networking, kasi dito maya, may nakausap ka, hindi sumali. Ano ba yan? Mali-discourage ka na agad eh. Pagkatapag pag yung si Mama, pero niya kausap ko, hindi sumali, yan, yun lang. Kasi ikaw yan, pauwi na yan, hindi ka na iniisip yan, pero ikaw, iniisip mo pa rin siya. Ganun ka simple po. Yung taong kinausap mo na discourage ka, na-discourage siya yun, na ganyan-ganyan, presyo ganyan-ganyan, ayaw niya gawin yung gagawin mo. Pag uwi niyan, hindi ka na iniisip niyan, pero ikaw iniisip mo siya. Sabi nga ni Mickey, pabilis sa pag-move on. Next, pag ayaw, di next tayo. Pag ayaw ulit next, sa taon-taon, maraming graduate. Taon-taon, ang daming nurse na grumagal. Tingin nyo, yung mga nurse, ang dami kong kilalang nurse, kabilang na pinsan ko na hindi nurse. License siya, pero nagtatrabaho as call center. Kasi dito sa Pilipinas, ewan ko ba, na imbis na priority yung mga nurse na license, kailangan, minsan magbabayad pa sila para makapag-training, tama? Di ba? Government dapat, may start sila sa government. Yes. Kailangan mag-start sila. Ito lang nangyari ng ibang bansa. Voluntary. Yun. Volunteer pa lang. So discouragement, normal yan. If you don't know how to handle discouragement, naku, may problema ka. Balik ka muna doon, tingnan mo muna yung attitude mo, tingnan mo muna yung sarili mo, believe in yourself. Tingnan mo, tanong mo yung sarili mo, committed ka ba talaga? Baka mamaya hindi ka committed. Nag-member ka lang, that's it. Tuloy sisisihin nyo sa amin, sasabihin nyo, ano ba yan? Nag-networking ako, wala namang kwenta eh. Hindi naman ako yumaman eh, mga salita-salita lang nila. Sisi nyo, kung sino nag-sponsor sa inyo, sisisihin nyo soon. Hindi ako yumaman. Sabi mo, yayaman ako, hanggang ngayon, hindi pa ako yumayaman eh. Tiyanong mo na ba yung sarili mo? Umattend ka ba ng mga trainings? Baka hindi.
Hindi. Tandaan niyo po to, walang sundalo na isinabak sa gera nang walang proper training. May tanongin ko po, may sundalo po bang ipinasok sa gera nang hindi nagtitraining? Ganun din po yun. Sa networking, sa esensya, pag hindi ka nag-training, hindi ka basta-basta pwedeng sumabak, aralin mo. Kahit nga, ibang kalaban mo nga, baka aaralin mo pa yun eh. Kung paano nila ginagawa eh. So ngayon, through trainings, nandito kami para i-guide. Kasi itong mga ginagawa, yung sinasabi namin, proven na namin. So, huwag tayo matawag sa discouragement. To. Letter E, excitement. Maging excited po tayo sa ginagawa natin. Maging excited tayo sa mga positive na naririnig natin, sa mga negative na naririnig natin. Kasi kailangan yun. Kung ang battery mo may positive tsaka negative, hindi pwedeng mawala yung negative, hindi pwedeng parehas positive, tama? Kailangan natin sa buhay yan. Kasi soon, kapag nararanasan mo na yung sinabi namin sa inyo na nabibili mo na yung gusto mo, nakuha mo na yung gusto mo, nabibigyan mo na atensyon yung pamilya mo, tatawanan mo na lang yung negative na ginawa sa'yo na ibang tao eh. Yung mga ginawa sa'yo discouragement, tatawanan, babalikan mo na lang eh. Matatawa ka na lang sa sarili mo. Ganun kasi, tatawanan mo na lang yung sarili mo. Kaya huwag po natin kalimutan maging excitement. Magkaroon ng excitement. Yung enjoyin nyo lang yung process. Wala pong steer. Yung nandun ka kagad, mayaman ka, wala. Pero ito lang po yun. Through trainings, hindi mo na kailangang dumaan ng hagdan. Mag-elevator ka. Through trainings, mapapabilis eh. Gumawa ka na sarili ng elevator. Kunya dito sa mall na to, gusto mo makakit sa third floor, huwag ka na maghagdan. Matatagalan ka dyan eh. So, dahil nalaman mo may elevator, so may elevator. Yung trainings, yun po yun, yung elevator. So, sasabi ko po sa inyo, huwag po kayo magsasawang matid ng trainings. Ito po yung simula. Soon po, ang mangyayari, kayo na rin po yung nandito sa harap. Kayo na rin po magsasabi ng mga sinasabi namin kasi yun po yung tama. Okay po, huwag po tayong, dapat po tayo maging excited sa lahat ng bagay. Rejection, sige, okay lang. Itawa mo lang eh. Sabi ko nga sa inyo, soon, darating. Balik tanaw ka na lang. Yung first picture na ginawa ni Mickey na ginawa natin, ayan ako na nagtitraining ako. Kaya ikaw ba't hindi ka magtitraining? Maging model nga eh. Bago ka maging model talaga, yung paglalakad, may training eh, tama? Bago ka maging model, maglakad dyan, may rehearsal eh. May training. Hindi ko, model ako. May ganun ba na yun kagad? Monday agad. Wala, may training. So this time, sa Let's Esensya, tayo yung nag-umpisa ng training. So let's do this, tayo yung kauna-unahan. Diba? Pumunta ka ng head office, wala pa po kayo maririnig na gusto. Ang tatalakayan na sa inyo, Esensya Business Presentation. EBB. Yan lang. Pero yung training na ganito, may motivate ka na, kaya mong gawin? Wala. Okay lang yun. Kaya tayo lang. So ngayon po, yung letter F, be focus po. Tulad po ng sinabi ko, hindi niyo po kailangan iwan. Ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging focus po? Simple lang. Huwag mo lang pumaalisin sa sarili mo na may ginagawa kang isang bagay na pwede makapagbago ng buhay. I-focus natin yung bagay na yun. Teka lang, wala akong, for example, wala akong pasok ngayon. Pusa ko. Okay, for example, si Miko, walang ginagawa sa shop. Pusa ko. Maya't maya kahit every 20 minutes, magmukha ka ng tanga, push ka lang. At least may ginagawa ka sa negosyo mo. Ang mahirap, wala kang ginagawa sa negosyo mo. Tawag doon patay, nasa dead end ka agad. Wala na. Kahit anong gawin mo, to tell you honestly, wala na. Sabi ko pa nga sa inyo, maswerte po tayo na may ganito tayo. Sumali kayo sa ibang team, pagsali nyo, simple lang po. Gawin nyo man o hindi, kumita na ako, bahala na kayo sa buhay nyo. Ganon, marami. Kaya sabi ko sa inyo, sa team natin, sa Team Game Changer, maraming lumilipat, maraming gustong sumali, makijoy sa mga trainings, kasi tayo lang ang meron nito. So sana dumating ang time na huwag kayo magsawa, so be focused po tayo. Okay po? So last po, letter G, nilakayan ko na. Ang tanong po sa G, put God first po na. Lagi po natin hingin sa kanya, hingin. Siya po muna isipin natin. Kung para sa akin po ito, gagawin ko. Sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
hingin mo sa Kanya. Kasi ang Diyos, walang ibinibigay na hindi mo hinihingi. Ang ano sa atin kasi, ito, tingnan niya. Ang mahirap sa atin, salamat tayo ng salamat, sorry tayo ng sorry. Kailan nyo pa natanda ng hingi kayo? Sana po maging okay po kami, ganyan-ganyan. Hingi nyo po. Sana may mag-join sa akin. Sana po hindi po magbago ang quality. Ito po, prayer ko po at night. Bago ko matulog po, sinasabi ko na sa sarili ko. Bago po yung mga prayers ko na po na-ingatan niya, ganito yung pray po ko. Sana po huwag magbabago yung quality ng product ng Essentia. Number 2, sana mas marami pang matulungan si Essentia. Si Buhamera Mix, huwag na huwag magbabago. Panguli po, sinasabi ko sa kanya, bukas po may order sa akin. Bukas po may mag-member sa akin. Magkaroon po ng positive thinking. Huwag ka po maging negative na walang nangyayari sa'yo. Kasi meron, dito pa lang po, for sure paglabas mo, may natutunan ka na eh. Ano pong nade-develop nyo dito? Personality. Nade-develop nyo po kung sino kayo. Personality nyo po kagad. Nag-earn, kung tutusin doon pa lang po, nag-earn na kayo eh. Yung mabago nyo yung sarili nyo, yung pananaw nyo, nag-earn na kayo kagad. Yes, hindi na ako negative. Positive thinking na ako. Nasa positibong pananaw na ako. Hindi na ako puro negative. Yan. So ngayon, kay God muna. Tapos, ito po, lagyan nyo po yung goals. Magkaroon po kayo ng goals. Ano po yung, simplihan nyo po yung goals nyo muna. Sana po, gagawin ko to, for sure this month mag-earn ako ng at least 5K. Mag-earn ako yan. Natutuwa ko kila Mama Pierre, kila Ma'am Mirna, sa inyo Jay. Kasi kahit pa paano, nakikita nyo sa account nyo, may pumapasok, partida, hindi nyo pa siya tinitake ng seryoso. What more, kung siseryosohin nyo, hindi lang ganun, may kita talaga dito eh. And it's up to you, yung kita, kung paano. Kung gusto mo malaki kita, di gawin mo. Mama Bear, di ba, mayroon na po, sinabi ko siya, pinakita may kita kayo. Ano pong ginagawa nyo? Simple pa lang. Paano kung, huwag nyong simplihan, grabihan nyo, di kita nyo, grabe rin. Tama? Yung kita mo grabe, grabihan mo mong simplihan, grabihan mo yung tipong gay, gawin ko. Hindi ako titigil. May kita eh. Ang masama dito, sabi ko, mapunta kayo sa ibang team, at yung mga points nyo, yung mga nagdi-dinner po sa inyo, is hindi naman ini-include sa inyo. Di ba po? May pinsan ako, kaya nasa kanya yun, na nasa Australia, sa sobrang tiwala niya, nag-multiple X na siya ngayon. Kasi nakita niya sa akin, sabi ko nga eh, nakakapag-coach po ako ng nasa Malago. Meron po akong North Cotabato, bakit nagagay ko? Bakit kumikita ng 25,000? Nurse po siya. Sabi sa kanya ng mga kapwa niya, nurse siya, doktor, pwede ka lang mag-resign. Part-time pa lang, kumikita ka na ng 25,000, dyan pa lang kumikita ka na. Ba't ka pa magano? 1 month po yun ha, 25K po siya per month. Ganun po, kaya sasabihin ko po sa inyo, kung siya po part-time nurse, wala pong imposible na magawa nyo rito. Nagawin nyo po. Sabi ko nga sa inyo, magkaroon po yung set ng goal. Number 1 goal nyo sa dapat po, yun po, 5K. Kung hindi 5K, dapat dahil sa Essentia, magkaroon ako ng self. Magkaroon ako ng ano. Kung tutusin po, nagbibigay ako incentive. Sabi ko nga, maka 35 bottles ka nga lang ng Buhamera. Dealer ka, meron ka kagad 1 kilong bigas. Saan ka makakita nun? Saan ka makakita ng leader na bumili ka lang, accumulated, meron kang 1 kilong bigas. Magtanong kayo sa iba, pag may nakita kayo, sige doon na dito, magbibigay po ako ng 1 kilo. Kasi kasiyahan ko po yun. Gusto ko po i-motivate kayo. Sa t-shirt po, itong t-shirt na to hindi lang po akin para sa napaka-memorable po nitong binigay ko po sa inyo. Kasi alam ko sa sarili ko na pag suot-suot nyo to, possible marami rin mag-i-influence sa inyo kasi naranasan ko eh. Si Ross naranasan, ako naranasan, suot ko to. Siya sa video, yung cashier sa video, ma'am, nagpapamera ka pala, bili ko dyan 350, 300 eh. Ganun, ma'am, paano mag-member niya? Kasi lahat kami sa pamilya namin umiinom. Meron pa isa, ako sa Honda Carmona, cashier pa mismo, ini-invite ako sa ibang networking ng ahente ng insurance. Ayoko, dito lang po sa Buhamera, dito ko po nakuha lahat ng meron ako. At talaga, sir, Buhamera kayo, upo ma'am. O nga sir, mga credit check, paano po ba? Makamura. So ito, may advantage to, hindi lang to bigay para inganyo kayo na pumunta sa training. Hindi
Hindi po ito simpleng damit na pinagkagasusan ko para lang alin kayo, ihikayatin kayo na pati ng training. Hindi. Sabi ko nga po sa inyo, napatunayan ko na. What more ba, pag tayo, nagsama-sama tayo, nag-flyerings tayo, sa ganito. Ang saya nun. Wala po yung problemahin, pagkatapos mo nun, pwede tayo magkaroon ng gathering, kain po tayo, ganyan yan, walang problema. Yun po, so ngayon po magkaroon po tayo ng goal. Kung gusto mo makapag 5K, gawin mo. Cellphone, magkaroon po kayo ng gusto, dapat may goal kayo kasi po, yung plano, yung mga ginagawa nyo, pag wala kayo nakikitang goals nyo, yung gusto nyo makuha, yung dream nyo po, for example, cellphone, parang walang kwenta yung plano nyo eh. Nagawin to. Ito na, para saan mo, ba't mo ginagawa yung mga planong yan kung wala ka namang gustong makuha? Para saan yung mga bagay na ginagawa mo kung wala kang goal? Diba? Para saan yung mga bagay na post ka? Ano ba gusto mong makuha sa sarili mo? Diba? Simula naman sa maliit. Pero ito po ang pangarapin po natin. Ang i-goal po natin, magkaroon tayo ng sariling time sa pamilya natin, sa sarili natin. Ang pangit po na 60 years old ka na, nagpe-pension ka na, pero hindi mo po magawang mag-Boracay, hindi mo magawang mag-2-piece para lang mag-swimming. Kasi matanda ka na. Di ba baka lalamigin ka pa? So this time, yung time, okay? Sa atin ang maliit, kung second, sabi ko kasi niya, start ako sa maliit, cellphone ko, kasama ko pa si Luisa, binili namin second hand. Yung ganito, sabi ko, kasi before na sabi ko ganun, pangarap ko tong cellphone na to worth 14,000. Kahit hindi na uso yung cellphone na yun, ginol ko pa rin. Bumili ako doon sa tao na sabi niyang brand new, nakuha ko ng 7,000. Granto yun, mas marami nang mas magandang lumabas sa Samsung. Bakit mag-granto pa ako? Kasi nandito pa rin sa utak ko na gusto ko yung cellphone. So kayo guys, mag-aim kayo. Aim something. Magkaroon kayo ng goal na dapat lagyan nyo ng deadline na gusto nyo makuha. Kasi sabi ko nga sa inyo, walang kwenta lahat eh. Magsabi ng goal. Nangingiya kayo sa kanya eh, di ba? So magbigay na kayo kay God. So yung goals, i-priority nyo. Kahit maliit na bagay. Yung tingin mo hindi mo sundin, basta yung mga gusto mong makuha na akala mo na ang hirap dahil nagtatrabaho ka dahil yung pagkain mo sapat mo sa 3 times. 3 times a day lang yung sinasawad mo. Kasi sabi ko nga po sa inyo, darating at darating at darating yung time. Ang gastusin ba ba natin? Sabi, 1930s po yun ha, yung applicable po yung only employee ka lang. 1930s po yun applicable to 1950s. Pero ngayon, 2017 na, hindi na applicable na maging empleyado ka lang, dagdagan mo na extra. Alam niyo ba kung bakit mayayaman yung mga nasa ibang bansa mga Pinoy? Yung Australia ko pala na pinsan ko, simple lang, ang tingin sa kanya dito mayaman. Bakit pala siya nag-earn ng malaking pera? Simple lang. After niya pumasok sa work, nag-aayos siya ng mga flyerings na ipinamimigay sa harap ng mall. Nakita ko doon yung picture o sideline muna. Ang mga nasa ibang bansa, may sideline yan, hindi lang iisang trabaho niyan. Dito kasi sa Pilipinas, ang problema ng mga Pilipino, makahawak lang ng pera, gastos na agad. Yun yung katotohanan. Doon, siyempre nasa ibang bansa sila, ipon. Anong ipon na magtrabaho ka, kumuha ko nito ibang sideline. Kala nyo tayo lang yung, ako lang yung nag-sideline. Marami sa ibang bansa nagsa-sideline. Papa ko nagsa-sideline. Bukod sa driver siya, gardener siya. Kaya malaki yung pinapadala nila niya sa amin ngayon. Kasi meron na siyang sideline. Pero before, ako sumasahod ako sa trabaho ko ng 20K. Papa ko sumasahod lang ng 16K. Daig ko tatay ko. Pero ngayon, hindi ng 16K pinapadala niya kasi meron siyang extra. So tayo dito na sa Pilipinas, magkaroon tayo ng extra na soon magiging full-time. Diba? Yung akala mo ginagawa mo na siyang extra or part-time, magiging full-time. Sabi ko nga nandito ka na eh. Wala ka nang ibang gagawin. I-apply mo lang yung matututunan mo. So ngayon, magkaroon tayo ng learnings. Bago ka mag-earn, first you need to gather information or learnings. Kailangan mag-learn muna. Bago ka mag-learn, matuto ka. Hindi na uso ngayon. Ngayon nga, dahil nakakapulot pa ako ng piso sa daan eh. Ngayon nga, kahit benching ko, wala nang easy money ngayon.
Okay? So sabi ko nga sa inyo, kahit ito yung first time natin, actually lahat ng inaral ko, lahat ng pinapakinggan ko sa mga trainers, sinabi ko na lahat sa inyo, ngayon pa lang. So sasabihin ko sa inyo, kung magkakaroon tayo ng trainings, uulit-ulitin ko to sa inyo, hindi ako magsasawa kasi is para lang kanta yan eh. Na hindi mo nakakabisado sa isang play lang. Kung may makakagawa na, sabihin nyo sa akin. Pero wala. So sabi ko nga sa inyo, natuto na ako this time. Ngayon, yung natutunan ko, kailangan i-apply ko na rin sa inyo. Dapat ipagawa ko sa inyo, hindi pa huli ang lahat. Nasa magandang company tayo, nasa magandang product tayo. Sabi ko nga eh, yung ibang company hindi effective pero lumalaki. Tayo pa kaya na yung camera effective. Ganun lang kasimple. Minsan simpleng idea lang. Minsan yung simpleng idea mo, yun pa yung nakakapagpabago ng buhay mo eh. Okay, so mukhang ang dami ko nang sinabi, sinabi ko sa inyo, lahat ng trainings na ginawa ko ay na pinakinggan ko, na paulit-ulit kong pinapakinggan kahit bago ko matulog, nalulobat pa yung iPhone ko, na nandyan yan, natutulog ako nakikinig. Kasi ako, kung mapapansin niyo po, wala akong hawak. Sabi ko nga sa inyo, kung ano lang yung nakikita, ayun po, ano yung naririnig ko, kung ano yung nakita pakinggan ko sa isang bagay, nakatanim na yan eh. Kasi yung utak mo, kung nagre-rewire yung utak mo, nagkakaroon ka ng panibagong rewiring na kung ano yung napapakinggan mo, na-adapt mo yan. So, nasasanay ka. So, this time, i-rewire na. Kasi ang problema sa utak natin, program yan. Kailangan natin reformat. So, congratulations guys, kasi nasa Esensya kayo. May training na ganito. Kailangan natin i-reformat yung mga program na nandyan sa inyo. Kasi yung program na yan, nagkakaroon yan ng virus. At yung virus na yun, i-reformat natin. I-refresh natin. Sabi ko kasi mas daig pa natin ng mga computer eh. Walang tatalo sa human brain. Kasi kaya natin mag-rewire. Kunyari yung mag-toothbrush, di ba? Hindi ka mag-toothbrush. Try mo mag-toothbrush ng isang taon gamitin mo kaliwa. Maniniwala ako. Soon, hindi mo na kailangan kung kaliwa ka na. Magiging kaliwete ka na. Diba? So may mga kaibigan ako marunong sa right, marunong sa left. Bakit? Mag-practice. So practice, repetition is the mother of all learnings. So ngayon nandito tayo, sana huwag kayo magsawa, next time mag-training tayo hanggang mapag-aralan nyo to. Ito na sinabi ko, kung ikaw yung word pa lang na networking or MLM, hindi mo alam i-explain dun sa tao, sorry, i-reject ka niyan kagad. Okay guys, so yun lang, bali thank you sa mga pumunta. Bago tayo umalis, meron tayong pagkain, kain muna tayo. Konting salo-salo para sa ganun. Kaya natin. Okay. Ayun.